Hello! Ako nga pala si Sarah, pero mas kilalang Jane dito sa Korea. So, currently, I am 37 weeks and 4 days pregnant. First time mom. And recently, sobrang nagsisearch ako sa YouTube kung ano yung mga dapat yung ilagay sa hospital bag. Kaya lang na-realize ko na magkakaiba siya. So, depende sa country, depende sa hospital. Kaya naisipan kong gumawa ng video kung ano yung mga nilagay ko sa aking hospital bag. Nandito nga pala ako ngayon sa Korea, particularly sa Gyeongju. Ang hospital ko ay Mom Zone. And, ayun, tingnan na natin. So, meron akong dalawang bag. Ito yung bag ko. Medyo malaki siya. At ito yung bag ni baby. Actually, yung iba nilagay ko dito. Yung mga iba kong gamit kasi sobrang punong-puno yung bag ko. So, start na natin. Disclaimer nga lang pala, magkakaiba siya. So, depende sa inyo kung ano yung mga kailangan yung dalhin. Depende sa ospital. Kasi may mga ibang ospital na provided lahat. And depende sa country din. So, yung mga nilagay ko dito is based sa advice ni Jihyun Lee. Shout out nga pala. Kasi kakapanganak niya lang last February 7. And C-section din siya. Nga pala, C-section nga pala ako. Kaya yung mga nilagay ko dito is based din doon. Meron akong nilagay na dalawang pants. Leggings. Kasi during sa stay sa hospital, ang damit ng mga mom is provided ng hospital. Yung hospital gown na tinatawag. So, ito lang yung dadalhin ko para sa stay ko sa hospital. Kasi, ito lang naman yung kailangan ko. Nagdala lang ako ng medyas, 4 na medyas. Kasi dun daw sa nursing room, dun sa lugar kung nasan yung mga baby, kailangan mong magsuot ng medyas bago ka pumasok. So, ito. Nagdala lang ako ng isang towel. Alam niyo guys, ang towel dito sa Korea, sobrang liit. Isa to sa mga pinaka-na-culture shock ako. Ito lang siya. Ito lang yung towel. Kasi diba sa atin sa Pinas, yung mga towel natin ang lalaki. Sa kanila ito lang. Tapos isang beses mo lang siyang gagamitin. Isa lang yung dinala ko kasi hindi naman ako maliligo, hindi naman ako panaligo. Kaya isa lang. Just in case lang. Ayan. Tapos, nursing bra, tsaka undies. Bali, isang pair lang din to. Kasi, hindi naman ako maliligo, charot. Actually, pang uwi ko lang to. Kasi kapag nasa hospital ka, di ba suot mo yung hospital gown? Hindi mo naman kailangan mag-bra. Kasi, basta yun, hindi mo naman kailangan mag-bra. Pag nasa hospital ka, hospital gown, syempre pupunta ka ng nursing room, magpapadede ka. Kaya hindi mo naman kailangan mag-bra talaga. Then, yung panty naman, kaya isa lang, pang uwi ko lang to kasi meron akong ito. Ano ba tawag dito? Anshin panty ang tawag sa kanya. Parang diaper. Ayan. Kasi diba kapag ka daw nanganak ka, so yung ano man tawag nito? Yung period mo, parang lalabas siya lahat. Kaya, ito daw yung kailangan. So, pag nagsuot ka naman ito, parang diaper siya, panty na diaper. Hindi mo naman kailangan magsuot ng panty na. So, ito na lang yung panty.
Meron akong dalawang ganito. Yan. Actually, isa lang yung in-order ko. Pero sabi ni G-Only, kulang yung isa. Ang isang pack nito ay 8 pieces. Kulang daw to. Kaya, in-order ako ulit ng isa. Dalawa na siya. Ayan. Tapos, damit pang uwi. Actually, hindi ko pa sure kung ito yung dadalhin ko. Pero nilagay ko na siya dito kasi medyo fit kasi ito eh. Eh, kapag C-section, sabi, kailangan comfy na maluwag na damit, diba? Hindi ko pa alam. Diyan muna siya. Tapos ito, toilet paste. Toothpaste, toothbrush, sabon. Nagbaon din ako ng napkin, tapos nursing pad, just in case kailanganin. Nilagay ko nga pala siya sa mga ganito. Ano ba dito? Ziplock. Para lang organize siya, tingnan. Tapos eto, tumbler. Tumbler ba tawag dito? Basta inuminan. Kasi kapag na C-section ka, hindi ka makakatayo agad, diba? Parang, ang sabi kasi, syempre yung unang araw mo, hindi ka makakatayo. Kaya, pag iinom ka ng tubig, kailangan mo ng straw. Advice din to ni G-Only. Sabi niya yung straw na nababaluktot. Para nakahiga ka, tapos iinom ka Baon ako ng mga benteng straw, just in case. Dito nga pala sa Korea, kapag na C-section ka, 6 days, 5 nights ang stay mo sa hospital. Kapag ka naman natural birth or vaginal birth, 3 days and 2 nights ata. Hindi na ako sure. Pero ako, dahil C-section ako, dahil si baby ay nakasuhi, meaning yung ulo niya nandito sa taas. Kaya, basi C-section ako, 6 days and 5 nights. So, straw, tumbler, inuminan. Tapos, may dala din akong indoor na sinelas. In-order ko lang to sa Kupang. Hindi ko pa siya nasusuot. Tapos, ito, extension wire. Advice din to ni G-Only kasi same kami ng hospital. So, yung pinanggalingan niya, din ako pupunta. And sabi niya, yung mga anong tawag doon? Yung mga plug socket, power socket, malayo sa higaan. Kaya, kailangan ko ng extension wire para pag mag-charge ako ng phone ko, di ba, abot sa higaan. 6 days ako doon, kaya mabuboard ako pag walang charge yung phone ko. So, tapos, may dali din ako. Eto, nilagay ko na dito sa bag ni baby kasi hindi nakasya dun sa isa kong bag. Sa akin pa din ito. Tissue. Kasi sabi ni Only nga na doon sa hospital namin, walang tissue. Hindi nila provided. Hindi provided ng hospital. Kaya may dala akong soft tissue, wet wipes, magdadala din ako ng toilet tissue, pero hindi ko pa nalalagay dito. Tapos ito, pilso daw to, pilso. Parang kailangan siya talaga. May bidet. Kasi dito sa Korea, hindi uso yung, di ba sa ibang bansa kasi, yung mga napanood ko na, na YouTube, kung ano yung mga nasa hospital bag. Meron yung tinatawag na peri bottle. Yun yung panghugas sa doon sa ating private area. Pero dito, hindi ata uso yun. Ito ata yung uso. Ano lang siya? Wet wipes, may bidet ang tawag, na pwede mo siyang i-flush sa toilet. Bali, pag maghuhugas, kasi dito kasi sa Korea, hindi uso yung bidet eh. As in yung tubig na panghugas, hindi uso dito. Karaniwan, lang siya. Either maghuhugas sila ng, pupunta ka sa shower, tapos doon ka maghugas,
dahil wala kang bidet, or punas lang ng tissue. Ganun sila dito. Kaya, ito yung inano niya sa akin na kailangan daw. Para hindi ka na pupunta dun sa may shower area para maghugas. Ito na lang yung panghugas. Pwede mo na siyang itapon sa toilet. I-flush sa toilet. Pero umorder pa din ako ng Perry bottle. Hindi pa lang siya dumadating. And ito. Body tissue. Dahil sabi ko nga kanina, hindi naman ako palaligo. Mali, hindi ako maliligo. Punas-punas lang. Ito lang yun. Ano siya, ano man tag dito? Body tissue. Medyo malaking size lang siya. Hindi ko ma-open kasi sayang, di ba? Hindi ko siya, based dun sa picture na nakita ko dun sa Kupang, sa online na ano, medyo malaki siya kasing laki ng towel. Tapos, basa. Wet wipes. Ito lang yung ipupunas mo sa katawan mo. Bilang hindi tayo palaligo. Ito lang. Bamboo body tissue. Yan. Tapos, sa mga kailangan naman ni baby, ito. Bag na to talaga ni baby. Dala ako ng isang baby wipes. Ito yung pang baby to. Kasi yung mga dala kong tissue, wet wipes, hindi siya pang baby. Ito, baby wipes. Kailangan daw magbigay ng isang pack nito dun sa nursing area kapag pag na-admit ka. So, ito yung ibibigay namin. Then, kung sa mga nanay, provided yung hospital gown. Sa mga baby din, provided din yung damit nila. Kaya, ang dinala ko lang damit is yung pang going home outfit niya. Ito. Bigay ito ni Omoni, ang aking mother-in-law. In-order niya to online. Ang Benichokori ang tawag dito sa Korea. Sobrang cute niya kasi may pangalan siya. Ayan. 2024. Tapos yung pangalan niya habang nasa sinapupunan pa siya, yung tinatawag na Taemyong Sarani. Tapos pangalan ko, Jane. Pangalan ng tatay ng baby, Jongkon. Ayan. Ito ano siya, dragon. Year of the Dragon, di ba? Sobrang cute. Napakaliit. Ito lang yung susuot niya. Kasi, ibabalot pa siya sa may tinatawag na supsage, tapos kotsage. Kaya, yung sa damit ni baby, ito lang talaga. Kasi nga, balot na balot naman siya. Isang Benichokori lang. Yan. Tapos, nagdala lang ako ng isang pair ng mittens. Mittens tsaka socks, just in case kailanganin din. Pero ewan ko, dito sa Korea, hindi uso yung mittens tsaka socks. Hindi sila naglalagay. Ewan ko lang kung dito lang sa, kung ano lang ni Omoni yun, kasi sabi niya hindi kailangan ng mga ganyan. Or, baka sa ibang lugar naman, dun sa mga medyo ano na, open-minded na, mga kailangan naman. Ewan ko, basta, ito lang siya, Benichokori, mittens and socks na isang pares. Tapos, nagbaon lang ako ng isang extra lang din. Just in case lang naman, na baka hindi magkasya kasi yun kasi sobrang liit. Ito ano siya, bodysuit. Ang cute, di ba? Bodysuit. Na sobrang cute. Tapos isang pair lang ulit ng socks and mittens. Yun. Ito, binili ko to siya. In-order ko to sa Kupang. Kung sa Pilipinas may Shopee at Lazada, dito sa Korea merong Kupang at Gmarket.
pairs ng socks and mittens. Kaya yung mga gamit ni baby, lahat to, kupang ko lang binili. Shopee. Mukhang siya sa counterpart ng Shopee. Kupang lang lahat. Hindi na ako lumabas. Kasi mag-isa nga lang naman ako. Yung husband ko kasi nasa ibang bansa. Nasa Abu Dhabi siya ngayon. Uuwi siya next week sa kapanganakan ko. Ayun. Tapos, ito yung tinatawag na suksage. Alam mo, swaddle. Swaddle lang siya. Sa atin, swaddle. Napaka-cute. Balot din siya dito. Ibabalot siya dito. Swaddle, suksage. And, after na ibalot sa suksage, meron pang kotsage. Ito yung receiving blanket sa atin. Yan, makapal. Yan. Makapal siya. Nalabhan ko na to lahat. Order din to ni Omoni online sa Kuha. Siya yung bumili. Ito din siya din bumili nito. Kasi first ako niya. So, excited din siya. Tapos, lampen. Tatlo lang, just in case kailanganin. Meron ko ba? Yun lang. Pacifier, just in case. In-order ko to sa Kupang ulit. Avent pacifier. 0 to 3 months ata. 0 to 3 months. Ayun lang. So, dalawang bag. Bag ko, bag ni baby. Siyempre, yung nagkasya sa bag ko, nilay ko sa bag ni baby. So, ayun. Next week, mag-schedule na kami for C-section. So, lalabas na si baby. Tingnan nyo naman ang aking tiyan. Yan. Diba? Na-imagine nyo ba na yung bata na galaw ng galaw dito sa tiyan nyo? Tapos biglang hihiwaan kayo, tapos lalabas na siya. Diba ang galing? Ayun lang. Ay, may papakita ko sa inyo. Meron nga palang, tingnan nyo naman to, oh. Diba? Ang ganda ng higa. Oh, nakataas. Milky. Diba? Boss yan eh. Oh. Yan si Madam Boss. Ayan lang. Thank you guys for watching. See you sa aking next video. Support nyo ang aking channel. Chowayo, kutok. Take care. Ayan lang. Thank you. Bye-bye. See you sa aking next video.